Maraming bagay ang maaaring umalipin sa atin. Kasalanan, takot, kayabangan, o maling seguridad. Ngunit kapag nanatili tayo sa salita ng Diyos at namuhay ayon sa katotohanan, mararanasan natin ang tunay na kalayaan, ang pagkilalang tayo ay mga anak ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila, "Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama." Sumagot sila, "Hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay freedom. Mga kapatid, are you free? Malaya ka ba? Yung freedom ay hindi lamang ito para bang entitlement. Hindi lang ito yung parang license to do what you want to do. Kasi akala natin pag sinabing freedom, yung wala ka ng pakialam sa iba. Yung basta magawa mo lang kung ano yung gusto mo, masabi mo lang kung ano yung gusto mong sabihin, isipin mo lang kung ano yung gusto mong isipin. Mga kapatid, hindi yun yung freedom. Freedom is not mere license, to do what you want to do. No. Unang-una, freedom is a gift. Ito yung regalo. Pero yung freedom na regalo ng Diyos ay may limitasyon. Sabi nga, yung freedom of will and intellect, yung kalooban at kaalaman o katalinuhan, nandun yun palagi sa atin as rational beings, as created in the image and likeness of God. Ito'y dalawang regalo, yung will and intellect. At itong kalayaan natin sa pag-iisip, kalayaan ng kalooban ay regalo ng Diyos sa atin. Pero there is always limitation. Tayong lahat, human as we are, tayo ay nasa buhay na ito, we are limited beings. We are limited by time, we are limited by space. Ano ibig sabihin nun? Yung limitation sa time, I cannot be at this time, and I cannot be at the present, and at the same time, in the future and in the past. No, cannot be. Sa space, I cannot be here, and at the same time, there. May limitasyon. Nandito ako, wala ako dyan. Wala ako doon. Wala ako sa kabilang ibayo. We are limited. And so is our freedom. Yung ating kalayaan, may limitasyon din.
Yung limitation of freedom is kapag yung freedom ng iba ay naaapektuhan na natin, yun na yung limitasyon. Kasi dapat responsable tayo sa pagsasabuhay ng ating kalayaan na hindi natin nasisira yung freedom ng iba, yung kalayaan ng iba, yung karapatan ng iba, yung buhay ng iba, yung boundaries ng iba. So, hindi nawawala yung respeto, no, pagka tayo ay nagsasabuhay ng kalayaan. Yung respeto at siyempre yung responsibilidad. Kapag ginawa natin ng isang bagay out of freedom, we have to be responsible for what we have done because we are free. Kaya nga, napakahalagang makita natin, ano ba yung sumisira sa kalayaan? At sinasabi ng Panginoon dito sa ating gospel ngayong araw na ito, when He spoke about freedom, sabi niya, hindi lang ito yung malaya ka na nagagawa mo, yung gusto mo, napupuntahan mo yung gusto mo, kundi yung spiritual freedom. Kasi there is something na pwedeng humadlang sa ating kalayaan spiritually, and that is our sinfulness, yung kasalanan. Kasi yung kasalanan umaalipin sa atin. Yung kasalanan ay ninanakaw sa atin yung spiritual freedom. Ano ba yung spiritual freedom? The freedom to love, the freedom to obey the will of God, the freedom to love our neighbor, the freedom to do good. No? Ito yung spiritual freedom. Pero yung kasalanan, ninanakaw sa atin yung kalayaan na yon. Yung kalayaan na magmahal. Yung kalayaan na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga na sinasabi ng ating Panginoon for us to live in the truth. And Jesus is the truth. Ibig sabihin, kung gusto natin maging malaya, magkaroon tayo ng malalim na relasyon kay Jesus sapagkat si Jesus ang siyang magpapalaya sa atin. At ano yung pagpapalayang yon? Sa katotohanan. Si Jesus yung katotohanan na siyang tatanglaw sa atin, magpapakita sa atin kung ano yung mali, kung ano yung madilim, kung ano yung hindi dapat sa buhay natin. Papakita ni Jesus yung katotohanan, pero hindi lang ipapakita para lang tayo masaktan at ikondena, kundi mamahalin, tutulungan, iaahon, iaangat, ililigtas. And that is the truth of Jesus. Kaya nga, napakahalaga na kung gusto nating maging malaya sa kasalanan, sa kayabangan, sa pagkamakasarili, sa lahat ng bagay na humahadlang sa atin para maging malaya tayo spiritually, we need Jesus. We need the truth. And the truth is a person, and that is Jesus Himself. Yung ating relasyon kay Jesus. Kaya nga, huwag tayong matakot kay Jesus. Bagamat ipakita niya sa atin yung katotohanan natin, yung kapangitan natin, yung kasamaan natin, yung kabuktutan natin, huwag tayong matatakot. Kasi masakit yung katotohanan, lalo na kung ito'y tungkol sa ating kapangitan, sa ating sariling pagkamakasalanan. Pero huwag tayong mag-alala. Kung nasasaktan tayo sa buhay, sa pananalita, no, sa hamon ni Jesus. Because the challenge is something that will save us. It is salvific. Kasi tutubusin tayo ni Jesus. Binabago tayo ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, ito yung ating hilingin sa Diyos sa araw na ito. Natulungan tayo na mamuhay sa katotohanan. Yung katotohanan na yon ay walang iba kundi si Jesus. Because the truth of Jesus will set us free. Jesus will set us free. Dahil siya yung katotohanan, siya yung daan at siya yung buhay natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming mamuhay sa katotohanan upang maging malaya kami. Malayang magmahal ng aming kapwa, malayang magmahal sa Diyos, malayang magmahal sa iyo, at malayang sumunod sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak at Espiritu Santo. Amen.